Tinungo ni Alvin ang silid ng kasama sa bahay na si Robert. Huminto siya sa nakabukas na pinto ng karatig na silid. "Hindi ka na ba mapipigilan, pare?" Nakangiting biro nito sa kaibigang kasalukuyang nagtutupi ng mga damit upang isilid sa maleta. "Mapipigilang umalis o mapipigilang magpakasal?" Gating biro nito. Humalukip siya at sumandal sa hamba ng pinto. "Siyempre, pareho." Lumapad ang ngiti ni Robert. "Wala nang atrasan to, Alvin." Sinabi nga nila, kahit harangan pa man ang sibat. Nagkibit balikat siya at bumuntong hininga. Ang pag-ibig nga naman. Pero teka, paano nga pala yung mga suki mong pasyente? Mamimiss yata nilang umanga sa harapan mo niyan. Natawa ito. Katunayan niyan, mamimiss ko rin sila. Pero syempre, ayoko mamiss si Carmelita. Siya ang buhay ko, pare. Hindi ko yatang kayang mawala siya sa piling ko. Dramatikong sabi nito na may ngiti sa mga labi. Umasim ang mukha niya. "Pare, tama na. Nangangati na ako sa iyo, ang corny mo. Hindi ka pa kasi nagmamahal ng totoo eh." Wala sa loob na tugon nito habang maingat ay sinisilid ang mga damit sa malaking bag. Natigilan si Alvin. Saglit namang pinagtakhan ni Robert ang pananahimik ng kaibigan. Ngunit bumadha ang guilt sa kanyang muka na maliliwanag ang tanong sa isipan. "Pare, sorry. Hindi ko intensyong ipaalala sa'yo si Norites. It's been almost 8 years, Alvin. Hindi mo pa rin ba siya nakakalimutan?" Malalim siyang bumuntong hininga at dumiretso ng tayo. "Tell me, pare, paano mo makakalimutan ang babaeng inilagaan mo sa puso mo ng ilang taon at inilaga mo bilang sarili mong papakasalan balang araw, pero sa bandang huli, nakuha kang lokohin at ipagpalit sa iba?" Pinagbasa nito ang kaibigan. Bukas sa mata nito ang matinding hinanakit at puot. Katulad ng naisip niya 8 years ago. Matalik sila magkaibigan. Si Alvin, ang kanyang kababata, magkaklase, magkapitbahay, at magkaibigan din ang kanilang pamilya. Best of friends din ang kanilang mga ama. Palibhasa ay parehong matalino at responsable sa pag-aaral, kung kaya kapwa sila hindi na aalis sa pinakamataas na section sa paaralan. Prioridad nila ang pag-aaral kaysa babae. Pero nagbago yun na makilala ni Alvin si Norites. Nakalilipat lamang noon sa kanilang lugar. Hanggang sa magkolehiyo at lumabas ng Maynila si Robert para doon kumuha ng dentistry. Samantalang pinili naman ni Alvin na mag-aral sa Batangas at kumuha ng medisina. Nakita niya kung gaano kamahal ng kaibigan ang nobya at naipagpalagay na ng karamihan sa kanila na magkakatuluyan. Sabi na rin siya noon na isinama niya sa Batangas upang ipakilala sa mga magulang. Hindi natapos ang bakasyon ay lumawas na rin silang magkasabay sa Maynila. Nag-transfer si Alvin sa universidad na pinapasukan ni Robert at ang girlfriend nitong si Carmelita upang makalimot sa unsyaming pag-ibig na labis na napagpasama sa loob nito. Nag-alis ng bikig sa lalamunan si Robert. Siya ba ang dahilan kung bakit sa loob ng 8 taon ay wala ka pang naging nobya? Nagkibit balikat si Alvin. "Perhaps, maybe. It's just hard for me to trust anybody after her." Kasama niyang umalis ang tiwala ko sa sarili at sa ibang tao. "I don't think I can love someone again." Pinamanhidan niya ang puso ko. Saka yung lahat ng nangyari 8 years ago. Nilapitan siya nito. "Tingnan mo ito. Akala ko nakalimutan mo na siya sa loob ng panahon na magkasama tayo dito sa apartment. Ni isang beses, hindi mo nga nabanggit na ang pangalan niya o yung tungkol sa kanya. Kaya nga, pinagtangka kong i-open. Ginulat mo ko, pare." Tinapik siya nito sa balikat. "Forget her, Alvin. Huwag mo kaya maapektuhan ka at saka ang present life mo. And besides, she's just a part of your past now. You're just not meant to be. Someday, darating din ang para sa'yo." Napabuntong hinanga siya at gumanti ng tapik sa balikat ni Robert.
Alam niyang malaki na naging kasalanan niya rito at ikinalulungkot niya ang nagawang pag-iisang tabi sa isang kaibigan dahil lang sa isang babae na hindi naman pala na dapat pahalagahan. Mami-miss kong kakornihan mo, pare. Niyakap niya ito at tinapik sa likod. Ako rin, pare. Nang bumitaw siya, ay kinamayan din siya nito. Congratulations and best wishes. Damihan mo ang anak, ha? Lumawak ang ngiti nito. Siyempre, umuwi ka sa Batangas bago mag-stag party. Ako na pipili ng barong mo. Magkasing katawan naman tayo, di ba? Yun nga lang, mas macho ako ng konti. Sige lang, araw mo ngayon. Ayoko rin naman maghiwalay tayo na may samaan ng loob. Biro pa niya habang humahakbang palayo. Loko, natawa ito. Siya nga pala, Alvin, habol nito. Sinabi nga pala ng may-ari ng apartment na ihahanap ka raw niya ng bagong makakashare dito para may kahati ka at hindi mo danasi magbayad ng malaki tulad ng nangyari sa akin nung wala ka dito. Alam ko namang makunat ka. Nakangiting umiiling-iling si Alvin bago magmadaling bumaba dahil mahuhuli na siya sa pagpasok sa ospital. Isang mainit na halik ang isinalubong ni Bart kay Faye na mapagbuksan niya ito ng pinto. Bagya niyang tinulak ang nobyo upang bumitiw dito. Saka pa lamang siya nakapasok sa condo unit nito. Bart, ayoko na sa bahay. Nanggigigil na galit na sabi niya. Father mo na naman ba, babe? Magkasalubong ang mga kilay na balik dito sa nobya matapos sarang pinto. Mag-aasawa na ulit siya, hiyaw niya. Tumayo si Faye at tumukot ng sigarilyo sa shoulder bag. Nang mahagilap ang lighter, ay basta na lamang niya hinulog ang bag sa sahig. Pinawi niya ang lahat ng inis sa sunod-sunod na paghit-hit ng sigarilyo. Now what, babe? Nalilitong tanong ni Bart na sunod ng paglakad at pagbalik sa nobya. Lalayas na talaga ako. Muli niyang hiyaw upang matingilan lamang ang nakakalokong pagtawa nito. Lalayas? Pang-10 beses mo na sinabi yan, ha? Wala ka bang ibang linya? Sa inis ay nahampas niya sa balikat ang nobyo at matalim itong tititigan. Hindi ako nakikipagbiruan, Bart. Totoo na to. Hinila siya at kinandong sa maskuladong hita nito. Calm down, babe. Ano ba talaga nangyari? Niyakap siya ng buong higpit matapos sa masuyong hagkan ang magkabila niyang pisngi. Ito ang kinaiinis niya sa kasintahan. Sobrang romantiko at seducer. Minsan nga, feeling niya ay gusto niyang bumigay sa pang-aakit ito. Ngunit sadyang napalakas lamang ng self-control niya na sa loob ng 3 taon nilang pagiging magnobyo ay hindi pa niya naisuko ang bataan nito. I hate my dad. He brought this woman in our house. Mag-aasawa na daw uli siya. Kung sa akin nga, wala siyang panahon, kukuha pa ng asawa. Ano? Magkakaroon ka na naman ng madrasta. Umalis siya sa kandungan nito at muling umupo sa sofa. Inulog niya sa sahig ang sigarilong hindi na inubos at inapakan ng mataas sa sapatos. Yung parati namin pag-aaway tungkol sa trabaho ko and the fact na wala na siyang panahon para sa akin, matitiis ko pa. Pero mag-asawa siya, sobra na yun. Nag-away na naman kami and this time, he told me to get out of the house kung gusto ko. Napayak siya. Niyakap siya ni Bart. Kahit gustong mangiwi sa ginawa niyang pag-apak sa sigarilyo sa carpeted nitong sahig. Calm down, babe. Di na ako uwi doon. I don't wanna see me anymore. Kumawala siya rito at hinugot ang cellphone sa bulsa ng maong na skirt. Lumuhod ito sa harapan niya at pinunasan ng luha niyang nagkalat sa mga pisngi. Si Faye naman ay hinihintay ang pagkaputos ng ring sa kabilang linya. Hello, Andy? Bulilas niya na sumagot. Oh, Faye, bakit? Sa makalawa pang rehearsal natin, ha? Si Andy yun. Kamiyembro nila Bart sa banda kung saan siya ang vocalist at guitarist naman ang kanyang boyfriend. Si Jay ang nasa drums at si Andy ang nasa keyboard. Mayroon silang album at bukod pa doon ay tumutugtog sila sa mga kilalang bars.
Andy, kailangan ko ng apartment na mauupahan. Malayong malayo sa amin. Hanap mo na ako, please. Hey, let me see. Kakausapin ko ang auntie ko. Nakahanap siya ng ka-share ng tenant niya. Okay lang ba sa'yo na may kasama? Sure. Kahit may kasama. Basta bukas na bukas din makakalipat na ako. Call me again ha. Bye. Inilapat niya ang likod sa sandalan ng sofa at saka bumuntong hininga ng malalim. Bakit mauupahan ka pa? You know you're always welcome here. Tura ni Bart bago umalis sa harapan ng dalaga at muli siyang tabihan sa pag-upo. Binalingan niya ito. I don't want to indulge in premarital sex, Bart. That's why. Hinaplos niya ang whiskers nito. Who says we'll do that? Painosent ng tanong nito. Napangiti siya at binigyan ng mahinang sampal ang binata. Ang kapal mo, Bart. Kulang na lang daanin mo ako sa dahas. Lahat na yata ng seduction techniques ay nagawa mo na. Nanunuksong ngiti ang sumilay sa mga labi nito at hinawakan ang kanyang muka. Natatakot ka lang sa sarili mo, babe, dahil baka bumigay ka rin. Dinampian nito ng halik ang matangos niyang ilong. I'm just nabitin ng kung ano pa mang sasabihin ng unti-unti siyang higa ni Bart sa sofa kasama ang sarili nito. Ngunit madali siya nakabangon nang may maalala siya. Ang malito ko nga pala, Bart. Nasa labas pa? Itinulak niya ito. Iiling-iling na tinungo ng binata ang pinto at binuksan iyon habang si Faye ay pinipigil ang pagtawa sa itsura nito. Kumakain ng hapunan si Alvin nang tumunog ang telepono. Kaagad niyang iniwan ang hapagkainan at tinungo ang sala. Tinig na Robert ang bumati sa kanya. Ba't napatawag ka? Kakamustahin lang kita. May nahanap na bang ka-share ang landlady? Kagagaling lang yun dito kanina. Hiningi ang susay mo. Marahil daw ay bukas. Dadating na yung nakakuha at makakasama mo. Well, that's good. Siya nga pala. I hate to bring up the topic pero nakita ko si Norites. May dalawa siyang supling. Kung makikita mo siya ngayon, pare, halos hindi mo na siya makilala. Nanahimik siya. Naitanong niya sa sarili kung masaya kaya si Norites at sa naging asawa nito. Mukhang masaya naman siya, pare. At sagot nito sa tanong niya sa isipan. Gusto niya makausap. Wala akong nagawa. Alam niya na araw ng kasal ko kaya naimbitahan ko na rin. Pare, alam niya best man ka. Walang komento mula sa kanya. Kaya napilitan itong ibahin ang paksa ng pag-usapan. Pare, huwag ka sana magagalit sa sabihin ko sa'yo. Tila natatawang patuloy itong pakipag-usap. Yung landlady ko kasi, akala ko ay sosyal. Intragera din pala. What do you mean? Sa daling tumahimik si Robert, nabigla lamang siya sa mga sinabi nito. Napagkamalan niya tayong lovers. Doon, tuluyan nagsalubong ang kilay niya. Ano? At pare, I'm flattered dahil sa ating dalawa, ikaw ang napagkamalang bading. Napakanga siya. Bading, di magandang biro. Naiinis sa bulalas niya. Hindi naman biro yun, totoo sinabi ko. Yun ang sabi ng landlady. Nakakatawa nga eh. Pero huwag ka mag-alala, tinama ako naman. Sabi ko, hindi ka bading. Woman hater ka lang. At bakit siya nagkaroon ng ganong ideya? Yung tekta landlady yan ah. Pihado na chismis na ako dun sa kabilang apartment na pag-aari niya. Kaya pala tuwing lumalabas ako para magdilig ng halaman at magwalis ng bakuran nakatingin yung mga kapitbahay niya. Sinabi niya na hindi ka raw nag-uuwi kasi ng babae. Samantalang ako, once a week dinadala ko si Carmelita sa bahay. Malinis ka raw masyado sa bahay. Lahat ng gawaing bahay alam mo. At mahilig ka magluto. Tapos tawa ng tawa sa kabilang linyang kaibigan. At isa pa, hindi ka raw nakikihalubili sa mga kapitbahay. Nagrereklamo nga raw mga kapitbahay nating babae doon. Napakasuplado mo. At tiyak na chichismis ng babaeng yun. Siya pala. Don't worry pare, napaliwanagan ko na siya. Nang magpaalam ang kaibigan ay tinuloy ni Alvin ang pagkain. Malamig ng sabaw ng tinolang manok na iniluto niya kanina.
Bakit nga ba hindi niya naisip na maaaring mangyaring ganito? Bakit nga ba siya naging uncaring sa sasabihin ng ibang tao? Kasalanan ba niya na mahilig siyang magluto at mag-bake? Kasalanan ba niya na masyado siyang mitikuloso pagdating sa kalinisan sa bahay? Self-confessed OC at bilang isang doktor, partikular talaga siya sa kalinisan. Isa pa, ang mama niya ay malinis sa bahay at mahilig magluto. Marahil inamanan niya sa kanyang ina ang mga tangiang ito. At isa pa, hindi siya mahilig makipag-usap sa mga tao hindi niya kilala kung hindi naman kailangan. Kaya lagi siya napapagkamalang suplado. Marahas ang ginawa niyang pagbuntong hininga. Hindi yata niya matawagan siyang isang bakla. Then again, isipin ng mga tao ang gusto nilang sabihin. Wala siyang pakialam. "Babe, please!" Nagsusumamong sambit ni Bart ng kinor ng nobyo sa pinto sa gilid ng una. "Engage naman tayo eh." "Pagbibigyan kita sa isang kondisyon." Naiinis ngunit ibang mangiti si Faye nang naiisip niya habang nakatukod ang mga kamay sa malapad na dibdib nito. Nagliwanag ang mukha nito. "Sige ba, ano yun? Pagkatapos natin, puputulin ko yan." Pigil na pagtawang sagot niya at bukod sa pwesang pagtulak sa binata, ngunit bahagya lamang itong natinag. "Ah, ganon." Natatawang palatak nito at mabigla siyang pinangko. "Bitiwan mo ko, Bart." Nagpupumiglas sa utos niya. "Puputulin pala ha?" Akma siyang ihahagis nito sa kama na mag-ring ang kanyang cellphone. Si Andy. Pilit siyang kumawala sa nobyo at kinuha ang cellphone sa side table. Si Bart naman ay dismayadong naupo sa kama. "Andy!" Naupo siya sa tabi nito. "Hey Faye, okay na. Kaya lang ano? Payag ka ba ang ka-share mo sa apartment ay isang gay?" Natawa si Faye. "Walang problema. Para gay lang. Masarap kayang kasama mga bading." "Sige Andy, kukunin ko. Magkano ba?" Sinabi ni Andy ang halaga. "Okay, sige. Pick me up tomorrow at noon." Nanganganib ng dangal ko rito. "Thank you bro. Bye." Magkasalubong ang makakapal na kilay ni Bart ng balingan niya. "Anong problema mo?" Nagtatakang tanong niya. Ngunit napangiti nang maisip ang naudlot na namang balak ni Bart sa kanya. "I'm sorry Bart. Pero kasi hindi talaga pwede. Saka na lang kapag kasal na tayo, okay?" "Bakit pumayag kang makasama ang isang bakla?" Kitang-kita sa mukha nito ang disgust. Ano naman ngayon? Sanay naman ako kasama yung mga bading. Alam mo ba way back in college, I used to have gay friends. Di ba okay naman sila? Mas safe ako sa kanila kesa sa'yo. Kahit na, lalaki pa rin mga yon." Tumayo siya at humakbang patungo sa pinto ng silid. "Nonsense, Bart. Lilipat na ako bukas. Whether you like it or not." Naiwang iiling-iling si Bart. "Alvin!" Tawag ni Mark. Kapwa niya doktor at naging kaklase noon. Umiti siya. "Oh, ba't iniwanan mo yata ang girlfriend mo?" Tukso niya. Simula kasi nagkanobya itong muli ay hindi na sila gaano kakasama sa pagkain sa kantin. Kasi naman si Lisa, masyadong kapito ko. Alam mong ayoko na palagi akong binabantayan. Nasasakal ako. Natigil siya sa pagsubo upang tumawa. "Talaga? Nakakatawa pala kayo. Parang naniniwala na ako sa'yo pare." Kumunot ang noo ni Alvin. "Saan?" "Sa no commitment policy mo. No girls policy pare." Pagtatama niya. Kapwa sila nagtawanan. "Hindi ko kayang walang babae, Alvin. Bilib nga ako sa'yo eh. Biruin mo, kaya mo walang girls? Kahit ang dami nag-a-aspire sa'yo." "Hi, Dr. Martinez." Bati ng apat na nurses na nagsuupo sa kalapit nilang mesa. "Speaking," puna ng kaibigan. "Hi." Ganting bati niya sa formal na tinig. Kilala niya mga nurses na yon sa muka kahit hindi pa niya nakakatrabaho mga yon. Araw-araw ba naman kasi bumabati ang mga yon at ginagantihan lang lamang niya ng hi.
Hindi nakaligtas sa paningin ni Mark ang mga babae sa kabilang table. Nakita niya ang kakaibang ngiti at lihim na tinginan ng mga nurses. Kita mo na? Campus heartthrob ka na? Hospital heartthrob ka pa? If I'm in your shoes, pare, lahat yan. Girlfriend ko na ngayon. Napailing na lamang siya sa kalokohan ng kaibigan. Wala akong panahon sa mga babae ngayon, Mark. Problema lang ang dala nila. Buti na lang, umalis na si Andy. Masasolo na kita. Bulong ni Bart sa nobya habang yakap sa bewang mula sa likuran. Hinagkang palito ang kanyang leeg, pababa sa balikat. Ano ka ba, Bart? Nakikiliting awat niya sa lalaking habang nakaharap sa stove at hinahalo ang nilulutong minuto. Inalis niya ang kamay nito sa kanyang bewang at hinarap ito. Hawak sa kamay ang sandok na may kaunting sabaw. Taste it! Natigilan ito. Nawala ang desire sa mga mata. Gusto mo ba akong patayin, babe? Mahinang tanong nito. Ano? Nandidilat na tanong niya. Sinabi ko, I'm going to taste it, babe. Halatang napipilitan ito nang idikit ang mga labi sa sandok. Napangiwi ito ng malasahan ng minuto. Ang sarap, babe! Sa sobrang sarap, naiiyak ako. Hindi maipinta ang mukha nito. Mabilis itong tinungo ang refrigerator at uminom ng tubig. Nang maisara yun, ay sumandal ito sa pinto na tila hinihingal na tumingin sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Faye sa ginawa ng nobyo na tila ba second life na nito ngayon. Patabog na pinihit niya ang gas range at tinakpan ang kaldero. I hate you! Inisasinghal niya kay Bart na noon ipapalapit. Hinawakan siya sa mga braso, ngunit nagpumiglas siya. Pwede naman kasing ibanggip mo, patagpakahirap ka pang magluto. Eh di mo naman linya yan. Naroong muli sa mga mata nito ang desire habang nakatitig sa kanya. Umirap siya. I don't like what's on your mind. Hinapit siya nito sa bewang. I love you, babe. Pwede bang yun na lang yung gift mo sa akin? Please? Kinuha nito ang kamay niya at dinala sa mga labi ang engagement ring na nakasuot doon habang tinititigan siya ng buong lagkit. And she felt lost in his eyes. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ay wala ning gahiblang pagtutol sa kanyang isip. Ikakasal na sila next year, pagkatapos ng out-of-the-country concert nila para sa anniversary ng kanilang grupo. Bukod sa pagiging boyfriend, Bart was a friend too. At ang pinakagusto niya ay under ito sa kanya. Wala itong pakialam kung burara siya sa gamit, kung hindi siya marunong magluto, kung tamad siyang maglinis ng bahay. Mahal siya nito sa kabila ng kapintasan niya. Kahit pa madalas silang pag-away nito dahil sa mga babaeng nalilink sa kanyang boyfriend. At syempre, ang minsan pag-question nito sa kanyang moralidad. Naisip niya habang maalab silang nagkahalikan na sigurado na ba talaga siya sa feelings para sa kanyang boyfriend. Naisip din niya nang ilapat nito ang likod niya sa pinto ng refrigerator na sigurado na rin ba siyang gusto niyang pasukin ang buhay may asawa. Ngunit sumagi rin sa kanyang isip habang tinatanggal nito ang mga botones sa kanyang blouse na hindi niya pa naitanong kay Bart kung sigurado na ba ito na talaga siya ang babae na gusto nitong pakasalan. Gaya ng hindi niya pa rin naitanong sa kanyang sarili kung sure na ba talaga siyang ito ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Mahal nga ba talaga niya si Bart? Gusto niya ba tumanda sa piling nito? Gusto ba niyang mayakap nito kahit kulubot na ang mga braso nito? Gusto ba niyang mahalikan nito kahit 3 na lamang ang mga ngipin nito? Natilihan siya. Naisip niya yon habang sinasampay nito ang kanyang bra sa refrigerator.
Tinakpan niya ang dibdib ng mga braso. Bart, I almost forgot. I have nga pala. Natataranta niyang sabi at bahagyang tinulak ang nobyo upang damputin ang damit sa sahig na ipinantakip sa dibdib. Sana makalusot siya. Natigilan ito. He cursed under his breath and let her go. Thank God. Tila natuklaw ng ahas ang naging reaksyon ni Alvin nang pumasok sa apartment na tinutuluyan. Ikinurapan niya ang mga mata na isiping nagkamali marahil siya sa napasukan. Ngunit hindi. Ito ang apartment niya. Nakita niya ang kotse ng bagong kasama sa bahay sa labas, kaya alam niyang naroon ito sa loob. Ngunit tila mas gusto niyang isiping nilooban siya sa natanawing nabugaran. God! Palatak niya nang muling ilibot ang mga bata sa kabuuan ng sala. What a mess! Parang dinaanan ng tornado ang buong bahay. Nang tunguhin niya ang refrigerator upang uminom ng tubig, ay lalo siyang nanggilala sa namataang kapirasong telang itim na nakasabit sa pinto. Ito ay ang bra. Nasa po niya ang muka sa tindi ng inis. Mahilig pa yata sa babae ang damuhong cashier niya sa apartment. Damn! Sa wakas, ay buong gigil niyang nasambit. Dali-dali niyang inakyat ang hagdanan at sinadya niya ang mabibigat at maiingay na hakbang. Kung natutulog man ang walang pakundangang magnobyo, ay tiyak na mabubulahaw ang mga ito dahil katabi lamang ng hagdanan ang silid nito. Hindi na niya kailangang kumatok pa dahil bahagyang nakaawang ang pinto. Sa pagkakataong yun, ay hindi na niya naalala ang manners at pasalyang tinulak ang pinto. Kung nagulat siya sa anyo ng sala, ay nasindak siya sa ayos ng kusina. Mas dobleng gulat at tripling sindak ang naramdaman niya sa nabungaran. Wala sa kama ang bago niyang kasama sa bahay. Ngunit naroon ang girlfriend nito. Nakadapa ito sa kama at tulog. Wala itong kumot, walang damit at walang bra. And the only thing she was her skimpy black panties na wala pa sa ayos, kaya nakalabas ang mapuputi nitong pang-upo. He swallowed hard. Kung tutuusin, ay hindi naman dapat ganun ang reaksyon niya. Hindi ito ang unang pagkakataong nakakita siya ng hubad na katawan ng babae. Sa katunayan, sa uri ng kanyang trabaho ay halos araw-araw na ganoon ang nakikita niya. Kaya hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit tila siya ay naging bato at hindi niya kayang igalaw ang mga paa upang lumabas sa silid. Instead, he stepped closer while staring at the lovely sight. Her long, raven black hair was disheveled at nakahawi sa likod nito, showing her pretty profile. Magandang babae na titiyak niya. Her creamy skin looked incredibly soft. Her waist was narrow, giving her body sexy curves. She had beautiful long legs. At the back of his mind, he had his desire of running his fingers through her pretty backside. And finally, he wondered how the front view would look like. Doon siya natigilan. Anong ginagawa niya? Tiimbagang siyang tumalikod at tumakbang patungo sa pinto na maingat niyang isinara nang makalabas. Tinahak niya ang sariling silid. Gulong-gulo ang kanyang isip. For so many years, ngayon lamang siya umulit makadama ng ganun. Bakit kailangan pukawin ng babae ang bahaging iyon ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog? Pabagsak siyang humiga sa kama at bumuntong hininga. Suddenly, nakaramdam siya ng panghihinayang. That beauty was not innocent anymore. At napakaswerte ng bago niyang kasama sa bahay. He must be very good looking to get that girl. At nasan kaya ito?
Bakit iniwan nito ang nobya sa ganoong ayos? Muli siyang napamura at inis na tumayo. This time, kasama na rin ang sarili sa kinaiinisan niya. Sa huli, pinilit na lamang niyang burahin sa isip ang mga pangyayari. Bumaba siya matapos magpalit ng damit. Naging abala siya sa paglilinis ng bahay, ngunit ang isip ay nasa itaas pa rin. Handa na ang hapagkainan para sa 3 tao. Nakapagluto na si Alvin. Malinis na ang buong kabahayan. Ngunit, wala pa rin ang bago niyang housemate na ni pangalan ay hindi niya pa alam. But of course, alam niyang gwapo ito, considering na may girlfriend itong napakaganda. Hell, usal niya sa isip. Bakit kailangan makaramdam siya ng ganun sa nobya ng kasama niya sa bahay? Umupo na siya at naghanda at nang kumain ay may isang tinig mula sa kanyang tagiliran ang bumasag sa katahimikan. Hi! Tila natitigilang bati ng babae. Unti-unting nag-angat ng tingin si Alvin. He was right. She was beautiful. She has, in fact, an angelic face. Binawi niya ang tingin dito. Bakit pa tila nabibigla ito? He pretended not to care. Sit down and eat with me. Mas mukhang utos iyon kaysa alok. Still gawking at him, Faye sat one seat apart from his. Bilog ang mesa at kaya nitong accommodate ang 5 tao. May pinggan at kubyerto sa harap niya. Ngunit, nanatiling nakatitig lamang siya sa lalaki na tila na matanda. Sino ang gwapong lalaking ito? Yes, he was so handsome that she couldn't seem to take her eyes off him. Of course, bukod pa sa pinagtatakhan niya kung sino ito. She didn't fancy guys with fair complexion, but this one was exempted. Hindi niya rin gusto ang lalaking sobrang linis tingnan, pero parang ang sarap nitong amuyin. Nasaan ang housemate ko? Naitanong niya sa isip. Nang mapatingin siya sa isa pang plato sa tabi niya, ay tila gusto niyang atakihin sa biglang pumasok sa isip niya. Boyfriend siya ng housemate kong gay. Lalo siyang napanganga. Wala sa loob na napatingin siya sa kusina. Inihanda niya ang sarili sa paglabas sa kasama sa bahay niya. Mula roon at kumpirmahin ang nasa isip niya. Oh no! Nanlulumong ibinalik ang kanyang tingin sa lalaking tila walang pakialam sa paligid habang kumakain. Hindi siya mukhang pumapatol sa bakla, naisip niya. Are you going to watch me eat? Anito nang hindi nag-aangat ng tingin. Tila naman siya ay nagising. Dinampot niya ang kubyertos at total ay nagsalita na ito. Naglakas loob na rin siyang magtanong. Si Alvin. Nag-angat ito ng paningin. That's me. Formal na tugon ito. Nabitiwan niya ang kubyertos at shock na napatitig. You're Alvin? Yeah. Muli ay tugon ito. Bahagyang nangunot ang noo nito sa nakitang reaksyon niya. Ba't parang nagulat ka? Noon lang siya nakabawi sa pagkabigla. Wala. Oh my God, he's gay. Tila siya ng lumo. Kaya nga talaga ayaw niya ng maputing lalaki at sobrang linis tingnan. Nakagat niya ang kanyang labi sa panghihinayang. Why? Napakagwapo nito para maging isang bakla. Ngunit bakit tila wala sa itsura nito at kilos ang pagiging bading? Muli siya nagpakawala ng buntong hininga. Sayang ka, sister. May problema ka ba, ha? Kung ayaw mong kumain, umalis ka na lang sa mesa. Ani Alvin na nakakapagpitlag sa kanya. Ha? At suplada ka pa pala, sister? Pinilit niyang ngumiti. Muli nang hinawakan ang kubyertos at kumuha ng ulam.
Ikaw ba nagluto nito? Usisa niya sa masiglang tinig. Tumango lang ito na hindi siya tinitingnan. It's perfect! Bulalas niya nang matikman ang beef stew. Nahinto sa pagsubo si Alvin. Skandalosang babae. At tila ngayon lang nakatikim ng masarap na putahe. You're a good cook! Kumuha rin siya ng kanin at big bangus. And you clean the house? Tanong niya nang walang marinig mula rito. Biglang bumalik ang inis na dadarama niya kanina. General cleaning yata ang ginawa mo. Sino pa ba? Alam naman ang boyfriend mo. Sarkastikong sagot nito. Naglaho ang kanyang ngiti. Sobrang kalat talaga ang nilikha nila ni Bart at Andy. Bininyaga ng mga ito ang bahay. Ayon sa mga ito. Isa pa, 3rd anniversary nila ni Bart at naisip nitong i-celebrate ang okasyon sa bago niyang apartment. Nakagat niya ang labi. Medyo nakaramdam siya ng hiya. Medyo lang naman. Sorry, si Bart kasi pinilit ako magluto. Hindi naman talaga ako marunong. Hindi na niya idinagdag na napilitan siya dahil nakalimutan niyang anniversary nga pala nila ng nobyo niya dahil sa problema niya sa ama at wala siyang naihandang regalo. So, Bart palang pangalan niya. Teka, paano mo naisip na may boyfriend ako? Tanong niya. Nangunot ang noo ng binata. Are you saying na hindi mo boyfriend si... He's my boyfriend, agap niya. Kaya lang, how did you know na may boyfriend ako? Lalong nangunot ang noo nito. Isn't it enough na narito ka and you won't go to bed with him kung wala kayong relasyon unless... Huli na upang makabawi ito sa kanyang sinasabi. Nabitiwan niya ang kobyertos. Nanlaki ang kanyang mga mata. What are you talking about? Where did you get the idea that going to bed with him? Marahas niyang tanong. Nag-angat lang ito ng kilay at tila walang ganang tumugon. Just a guess? Napanganga siya. Ngunit kaagad rin niyang nabawi ang pagkabigla sa isip. Oo nga pala, ang mga gays ay advance kung mag-isip. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Naisipan niyang itanong. Muntik na itong mabaylaukan. Nagkamali lang siguro ito ng dinig. You mean girlfriend? Napangiti siya. Tipong nanunukso. Alam kong wala ka nun. I'm asking about you having a boyfriend. Si Alvin naman ang napanganga. Hindi lang yun. Nanlaki pa ang mga mata nito sa naisip. Ang landlady. Shit. Napamura ito ng wala sa loob. Hindi nga kaya sinabi ng landlady kay Bart na maling hinala sa bago nitong housemate ang sinabi ng lalaki na nobya nito. Oh hell, I'm not gay, tiimbagang natuon ng binata. Oh, nanunukso na sabi ni Faye. You can think whatever you want to think, I don't care. Naningkit ang mga mata nito. At sa tingin niya ay mas lalo pa itong gumagwapo. Paano kaya kung may di pa ito? Siya nga pala, anong oras darating ang boyfriend mo? At anong oras ka aalis? He had to get rid of her. Nabubwisit ito sa kaalamang alam ng dalaga ang chismis tungkol sa kanya. Natigilan si Faye na akmang susubo ng pagkain. He was expecting a guy housemate. At ang akala nila ay girlfriend siya ng housemate itong lalaki na dinala doon at iniwan ng saglit. I don't know. Tanging ilabas ng kanyang bibig at muling nilantakan ang pagkain sa plato. Lihim siyang napangiti sa kalokohang pumasok sa kanyang isip. Maya-maya ay gugulantangin niya na lamang ito. Hindi na muling umimik si Alvin kahit napapailing ito sa bilis ng pagkain ng babae. Walang-wala sa itsura nito na matakaw pala siya.
Nang matapos lumagok ng tubig, ay bigla na lang siyang tumayo at napaangat ng tingin sa lalaki. "Thanks sa dinner ha?" Nakakiting sabi niya at inilahad ang kamay. "By the way, I'm Sophia Lorente, but you can call me Faye." Tumango lang ito at hindi pinansin ang kamay niya. Umangat ang kanyang kilay sa kasupladuhan nito. Tinanggap na lang ng kaliwang kamay niya ang inuumang niya rito at kinamayan ang sarili. "Hi, Faye. Nice meeting you." Muli itong tumingin sa kanya na tila naiimposiblihan siya sa mga pinagagawa niya. "Oo nga pala, sira ba yung aircon sa kwarto ko? Kasi hindi ko siya ma-on kanina. Pinagtyagan ko na nga lang yung electric fan. Sa nga pala, ako na lang mag-grocery. Hati na lang tayo sa expenses ha? At saka, what are you talking about?" Putol nito. Kunot na kunot ang noo. "Ay, ang hina ng pick-up. Sino palagay mo?" Namewang pa siya at pinigil ang pagngiti, loving the crease on his forehead. Napamulagad ito. "Huwag mong sabihin." At tuluyan na napangiti ang dalaga. "Yes, I'm your new and beautiful housemate." Napakanga si Alvin. Hindi na niya napansin na wala na sa kanyang harapan si Faye at iniwan na lang siya na tila ba pinagbagsakan ng langit at lupa. Damn the landlady. Ichinismis na siya, binigyan pa siya ng babaeng housemate. Ano kaya ang mangyayari sa tagpong ito? Magkakasundo kaya sila Faye at Alvin as new housemates? Ano pang twist ang meron sa love story ito gaya ng nakasaad sa trailer at title natin? Muli niyo po akong samahan sa makaabang pang episode. Maraming salamat po!